Kamusta? Ako si Otaku at ito ang aking buod para sa anime na Berserk of Gluttony. Kung nagustuhan mo ang aking mga buod, sana ay isaalang-alang mong mag-subscribe. Sa ibang lugar, namangha si Mem nang makita niya na nakakuha na si Raphael ng Philosopher's Stone. Una siyang nagduda pero ngayon ay nag-iisip na siya baka nga abutin ni Raphael ang kawalang kamatayan. Nang pumasok ang isang lingkod sa silid, itinanong ni Raphael kung saan si Hu, minanggit na hindi na nila ito nakikita mula nang bumalik sila. Stunned si Raphael nang malaman mula sa lingkod na pinatay ang kanyang kapatid sa panahon ng paghahanap. Namangha si Roxy na nakaya niyang talunin ang lich na Sum-Akop sa kastilyo, ngunit ibinunyag ni Aaron na hindi niya ito nagawa ng mag-isa. Gusto ni Maria na makilala ang makapangyarihang lalaki na tumulong sa kanya, at sinabi ni Roxy na kailangan niya ang pangalan ng lalaki para sa ulat na iPad-adala niya pabalik sa kabisera. Sa kasamaang palad para sa kanila, ipinag-utos ng tadhana sa kanya na huwag sabihin ang kanyang pangalan, kaya humingi ng paumanhin si Aaron dahil ito ay isang lihim. Naghahanda silang umalis, ngunit gusto ni Aaron malaman kung ideya ba ito ng Valerie na pumunta si Roxy sa ekspedisyon sa Galia. Sinabi ni Roxy na kanyang desisyon ito, ngunit iniisip ni Aaron na baka siya lang ay napamahal. Naging abala sa mga Valeric ang mga pamilya ng Hart at Barbados. Hindi ikinakabahala ni Roxy ito, dahil gagawin niya ang lahat para sa proteksyon ng kanyang mga tao, at nagulat si Aaron nang malaman niya na pumanaw na ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, nagulat si Roxy nang alokin siya ni Aaron na turuan kung paano lumaban sa Galia. Siya ay nanindigan, kaya masaya niya itong tinanggap. Nagsimula silang mag-training, at iba pang tao ay nag-aayos ng nayon. Nakikita ni Aaron na mahusay na tinuruan si Roxy ng kanyang ama, at paulit-ulit niyang sinasabi kung gaano siya kailangan maging malakas para maprotektahan ang lahat. Matagal nang naglalakad sina Fate at M at nakarating na sa isang uri ng mga ruwina sa loob ng Galia. Nakakagulat na ibinunyag ni M na doon siya ipinanganak. Agad siyang dinala sa Imperial na kabisera pagkalipas ng kanyang kapanganakan kaya't wala siyang maalala sa lugar. Hindi makapaniwala si Fate dahil nasira ang Galia 4,000 taon na ang nakalipas. Habang naglalakad sila, nakakita sila ng kakaibang itsura na istruktura na tila parang kaka. Ipinaliwanag ni Creed na ito'y tinatawag na Chimera. Ito ay isang biolohikal na armas na sinubak ng militar ng Galia noong mga lumang araw. Ito ay isang uri ng sasakyang puno ng iba't ibang halimaw, ngunit sabi ni Creed na dapat itong tawagin na kabiguan dahil dapat ay lahat sila'y isinara. Pinaalala ni MK Fate na may utang siya sa kanya, at napagtanto niya na ibig sabihin nito'y nais niya siyang labanan ng bagay na iyon. Ipinakita ng kanyang identifikasyon na ang bagay na ito ay may nakakatakot na mataas na estadistika, at may error sa mga kakayahan nito. Ipinaliwanag ni Creed na dahil sa pagsama-sama ng lahat ng halimaw, hindi ito masyadong hindi stable ang pagbasa nito, ngunit swerte pa rin sila dahil nasa estado pa lamang ito ng larvae, kaya maaari nilang talunin ito. Ngunit nagulat si Fate dahil ibig sabihin nito, ang malaking bagay na ito ay hindi pa lubos na lumalaki. Ipinaliwanag ni Mai na habang ang kaluluwa nito ay buo, maaari nilang masira ang katawan nito ngunit hindi ito mamamatay. Ito ang dahilan kung bakit niya kailangan si Fate na gamitin ang bahagi ng kanyang kapangyarihan ng kasakiman na humahatak ng kaluluwa. Ang kanyang kapangyarihan ang pinakamakasalanan sa lahat ng mga kasanayan ng mortal na kasalanan. Ngunit tapos na magsalita si Mai at Jin Aisang ang bagay na ito. Napakalaki ng bagay na ito, at hindi maunawaan ni Fate kung bakit may tao sa loob nito. Mayroon din itong parehong pula na mga mata na mayroon siya, at ipinaliwanag ni Mai na ito'y para lamang takutin siya. Alam din ito ni Greed kaya sinabi niya kay Fate na itigil ang pagtingin diretso sa kanya dahil hindi siya makakagalaw. Ang babae sa loob ang core ng Chimera, at kailangan ni Mai si Fate na tapusin ito. Nagsalungat si Fate dahil anuman na kaluluwa na kanyang kakainin ay magdurusa ng walang hanggang parusa, ngunit ipinaliwanag ni Mai na ang babae na ito ay walang iba kundi isang halimaw na may balat ng tao. Pareho silang mamamatay kung mananatiling mabait siya, at pinatutunayan ito ng kamera sa pamamagitan ng paggamit ng isang malaking atake. Gusto ni Fate gamitin ang scythe, ngunit ipinaliwanag ni Greed na hindi nito magagawa ang pagputol ng atake dahil ang kanyang mahika ay gumagana sa pamamagitan ng pinsala gamit ang lava. Sinabi ni Mai na umatras sila at inisikaso ang alon ng lava. Pagkatapos ay nagpasya silang maghiwalay. Nakuha ni Mai na putulin ang braso nito, at natuwa si Fate na makita na gumagana ang kanyang mahika ng pagpapetrify. Ngunit masyado pang maaga para ipagdiwang dahil ang malaking Chimera ay maaaring mag-regenerate. Malinaw kung gaano katindi ang kanilang kalaban dahil ito ay isang armas na kayang makipaglaban ng walang tigil ng walang suporta. Sumugod muli si Mine, at napagtanto ni Fate na tila mas malakas siya sa mga huli. Ipinaliwanag ni Greed na ang kasipagan ay lumalakas at bumibigat sa bawat tama. Ang malaking downside ay na talagang ito ay pumipigil sa kanyang kakayahan sa agilidad sa proseso. Galit na galit ang halimaw na mawalan ng braso muli, at nararamdaman ni Fate ang kakaibang pressure.
Dumaan sa metamorphosis ang bagay kaya sinabi ni Mine kay Fate na umatras. Naalala ni Fate si Roxy, at nagtataka siya kung siya ay muli na namang pinuprotektahan. Alam niya na hindi niya kayang itaas ang kanyang ulo kung palaging siyang pinuprotektahan. At nais niyang baguhin ang tadhana. Gusto niyang maging yaong tunay na tumutulong kay Roxy. At nais niyang maging may kapangyarihan. Alam ni Fate kung ano ang kailangan niyang gawin at sinabi kay Mai na ilalagay niya ang kanyang sarili sa kalahating estado ng pagugutom. Alam ni Mai ang panganib nito. Sinabi niya sa kanya na kung hindi siya mag-ingat at lalim-lalim ng tapat, magiging panganib sa kanya ang gluti. Lubos na aware si Fate at ginawa pa rin niya ito. Sinimulan niya ang proseso ngunit alam niya na kung magkamali siya, silang lahat ang magbabayad ng presyo. Labis na masakit ang prosesong iyon ngunit pinagsikapan ni Fate na kontrolin ito. Hinaharangan ni Mai ng halimaw ngunit agad na ipinaliwanag ni Fate na handa na siya at oras na upang sumalungat. Nagpadala ng pambubusabos na mga pakpak ang halimaw, ngunit may ideya si Fate kung paano gamitin ito. May ideya si Grid kung ano ang iniisip niya, kaya't naging pana siya at pinalipad ang ilang pakpak, nagdulot ito ng labis-labis na pagsabog at tinakpan ng halimaw. Binigay ni Fate kay Grid ang 10% ng kanyang estadistika habang ginagamit ang kanyang Sandstorm skill sa kanyang arrow. Ang kanyang atake ay nagpapetrify sa higanti sa isang sandali, kaya't ginaisang ni Mai ng sloth at naglabas ng malakas na atake. Impresado si Fate, ngunit sinabihan sila ni Grid na mag-focus dahil kailangan nilang tapusin ang halimaw bago ito mag-regenerate. Nagtayo ng Bar-Alia ang Chimera para sa sarili nito, at nagulat si Fate nang hindi makapasok ang kanyang side dito. Ipinaliwanag ni Grid na kailangang basahin ni Fate ang daloy ng kapangyarihan ng Mahika at magtungo sa pinakamahina nitong bahagi, kaya't ginawa niya iyon. Nabasag ang Bar-Alia, ngunit sa hindi sinasadyang pagkakataon, tumingin si Fate diretso sa mga mata nito. Lumayo agad ang Chimera, at nagsimulang magdugo ang mata ni Fate. Papalapit na sa katapusan si Fate, kaya't sinabi ni Mine sa kanya na umakyat sa kanyang axe upang maipadala siya sa langit. Kailangan nilang magmadali dahil malapit nang mag-recover ang Chimera na tinatawag na Hunnel. Pinadala siya ni Mine patungo sa kalawakan, at ibinunyag ni Grid na ngayon ay magagamit na ni Fate ang kanyang pangalawang antas ng lihim na teknik. Nagkakahalaga ito ng 20% ng kanyang estadistika ngunit nagbibigay ito ng isa pang talem sa side. Sinabi ni Grid na dapat ituro niya ang pinakamahina nitong bahagi kung saan nagmumula ang kapangyarihan ng Mahika, kaya't lubos na nag-focus si Fate upang hanapin ito. Gayunpaman, sa sandaling malapit na siya, hinuli siya ng camera sa kanyang Bar-Alia. Agad itong naramdaman ni Grid na nasa malaking panganib sila habang ang Sima ay nagpaplano na ilutong ang sarili nito at patayin siya. Kailangan kumilos ng mabilis si Fate, kaya't ginamit niya ang atake na tinatawag na Deadly Inferno. Tumama ang atake sa kanyang pinakadulo ngunit may kakaibang nangyari. Nakita ni Fate ang isang grupo ng mga bata at nagtataka kung na-activate ang kanyang skill na telepatiya. Umiikot ang mga bata ngunit dalawang babae ang natira. Nakakagulat, isa sa kanila ay ang Chimera at ang isa naman ay si Mine. Na-activate ang gluttony skill ni Fate matapos ang laban ngunit hindi niya naramdaman ang kasiyahan na karaniwang nararamdaman niya pagkatapos manalo. Sa halip, pakiramdam niya ay lungkot na bumibigat sa dibdib. Sinabi ni Grid na ito'y normal lamang sapagkat kahit na ang babae ay naging isang Chimera, siya pa rin ay kumain ng sariling uri. Wala nang kasiyahan sa ganitong gawain. Inilibing ni Mine ang babae at ipinaliwanag na nakalimutan na niya ang nangyari maraming taon na ang nakakaraan. Ang alam niya ngayon ay kung ang isang tao ay naging Chimera, kailangan itong patayin, kung hindi marami pang ibang mamamatay. Iniisip ni Fate kung gaano kadelikado ang kanyang gluttony skill at natatakot na isang araw baka siya ay magiging isang bagay na kailangang patayin. Humingi si Fate kay Mai ng isang pabor at sinabihan siya na kung nais niya na ipahinto niya ang kanyang buhay. Siya lang ang makakapidyo sa kanya kung sakaling siya ay mababaliw. Nakakagulat na niyakap siya ni Mai at pumayag na gawin ito. Humingi ng paumanhin si Fate sa kailangan niyang itanong pero nagpasalamat sa kanya sa pagsang-ayon. Sa huli, nagpasya si Fate na patungo sa Babylon ngunit may gawain si Mai roon dahil ipinangako niya sa ilang tao na magtatayo siya ng isang nayon para sa kanila. Nakakagulat nga, sinabi ni Mine na may hinala siya na baka mamamatay si Fate bago sila magkita ulit. Pagkatapos ay nakarating si Grid sa antas na 3 at nag-transform sa isang magic shield. Ibinabalik nito ang lahat ng kanyang estadistika kaya tinawag itong Ridiculous All ni Mine at umalis na. Ipinagmamakaawa ni Fate si Mine na tulungan siyang mangaso hanggang maibalik niya ang kanyang estadistika ngunit gusto lamang ni Mine malaman kung gaano siya kawiling magbayad. Sa mga sumunod na sandali, narating ni Fate ang Babylon. Ito ang depensibong pader sa pagitan ng kaharian at Galia. Matibay ang mga pader na ito at nagtagal ng maraming milenyo laban sa mga atake ng mga halimaw ng Galia. Ipinaliwanag ni Grid na nakarating na siya roon noon kasama ang kanyang dating tagapagdala.
Ang dating tagapagdala ay mayroon ding skill ng deadly sin ngunit sila ay pumanaw at iniwan sila. Tiniyak ni Greed na ang mga tao ay may mortalidad subalit nakakabagot na hindi sila mamamatay dahil laging nagpapaulam siya sa mga tao. Nagtaka si Fate kung si Greed ba ay immortal at ipinaliwanag ni Greed na hindi maaaring wasakin ang mga armas ng mortal na kasalanan. Habang naglalakad sa loob ng Babylon, isang lalaki ang nag-anunsyo na ang bagong hari ng Babylon ay nagmula sa Royal Capital. Kabado si Fate at isinuot ang kanyang maskara at ipinaalala sa kanya ni Greed na magpakalma. Nagdiriwang ang lahat sa pagdating ni Roxy at nahihiya si Greed na pumihit si Fate tulad ng iba. Nang biglang marinig ni Fate na may nagsabi na siya ay mamamatay, ngunit nagtaka kung imahinasyon lamang ito. Hindi ito imahinasyon, sapagkat may isang misteryosong babae na nagsasabing mamamatay si Roxy doon. Sa mga sumunod na sandali, ipinaliwanag ni Fate na maraming mga mandirigmang nagtipon sa Babylon. Dating mga banal na sundalo at kahit mga taong may sama ng loob sa mga banal na sundalo. Ipinaliwanag ni Greed na kung ang isang tao ay sapat na malakas, ang kanilang mga pagkakamali ay mapapatawad sa Babylon. Malinaw na kailangan nila ang lahat ng tulong na maaari nilang makuha para harapin ang mga halimaw kaya ito ang tamang lugar para kay Fate. Nagpakilala si Alistair kay Roxy at ipinahayag ang pagsisisi sa hindi niya pagkakayang iligtas ang ama niya kahit na nagsilbi siya sa kanyang tabi. Humingi siya ng paumanhin ngunit sinabihan siya ni Roxy na itaas ang kanyang ulo dahil nandito siya upang sundan ang yapot ng kanyang ama. Sa kanilang pagkakasama, ipagtatanggol nila ang gali laban sa mga halimaw at protektahan ang mga tao. Mataimtim ang lalaki sa kanyang mga mata subalit hindi gusto ni Maria ang lalaki. Handa siyang makialam subalit pinigilan siya ni Mugen at ipinaalala na ang pakikialam sa banal na sundalo ay maaaring magdulot ng panganib sa kanyang buhay. Wala namang interes si Roxy sa lalaking iyon at sinabihan ang kanyang mga kasama na kanilang i-explore ang lungsod. Pinagtataka ni Fate kung gaano kamahal ang lahat sa lungsod at pinigilan siya ni Greed nang makita nito ang magandang scabbard na tila tumatawag sa kanya. Iniisip ni Fate na malamang ito ay napakamahal subalit tinawag siyang kuripot ni Greed at ipinaalala na pwede naman siyang manggaso ng mga halimaw para kumita. Nagpakita ng kakaibang kilos ang may-ari ng tindahan dahil alam niya ang eksaktong sira ng damit ni Fate. Ipinagmamalaki ni Greed na maaaring pagkatiwalaan nila ang taong iyon at sinabihan si Fate na bilhin ang scabbard. Ipinaliwanag ng may-ari ng tindahan na ang skybow na tinatanong niya ay display model lamang subalit magagawa niya ng eksakto para sa espada ni Fate. Hindi pa nakakita ang tao ng ganitong espada kagaya ni Greed at sinabi ni Greed kay Fate na ang kanyang kagalingan ay napakalinaw kaya't hindi niya ito kayang itago kung gugustuhin niya. Ipinakita ng may-ari ng tindahan na ang isang scabbard para sa kanyang espada ay magkakahalaga ng 500 gold coins subalit masyadong mahal para kay Fate kaya't tumakbo siya palabas. Sobra-sobrang gastos sa Babylon at kailangan munang tiyakin na mababayaran nila ang kanilang araw-araw na gastusin bago ang anumang bagay. Sa puntong iyon, tinawag si Fate ng isang grupo ng mga mandirigma na tinatawag siyang lalaki na nasa maskara ng bungo. Iniisip nila na gusto niyang mapalaganap ang kanyang reputasyon sa pamamagitan ng paghahanap ng mga halimaw upang magtrabaho bilang sundalo sa kabisera. Ngunit ipinaliwanag ni Fate na hindi siya interesado na magtrabaho para sa sinuman. Humingi ng paumanhin ang mga kasama at tinukoy ni Greed na kung mas maayos ang pagsusuot ni Fate ay hindi siya irereklamo ng mga tulad nila. Sa wakas, sumang-ayon si Fate at nagkasundo sila na manggaso ng maraming halimaw upang kumita ng malaking pera. Tumawid sila sa hangganan ng Galia at napagtanto nilang mabaho na mabaho doon. Napakaraming labi ng mga halimaw at may kaunting nakal-alasong sports na pumupuno sa hangin. Binalaan siya ni Greed na huwag huminga ng malalim dahil magiging sanhi ito ng paglaki ng lumot sa kanyang baga. Bigla nga, tinuro ni Greed na may dumadating na kumpol ng mga orcs. May hawak silang mga maliit na sandata. Mga 50 sila at matalino kaya't malamang na gumamit sila ng koordinadong atake. Nagpayo si Greed na labanan ni Fate ang mga ito tulad ng mga tao at balak ni Fate na gamitin ang pagkakataon na ito upang ipakita ang mga kakayahan sa pakikipaglaban na itinuro sa kanya ni Aaron. Gayunpaman, agad na nakisali ang mga mandirigma kaya't sinabi ni Greed kay Fate na madaliin niya at agawin ang mga pagpatay dahil gusto ng sakam na espada ang kanyang magarang scabbard. Hindi naman gustong maging bastos ni Fate ngunit maswerte na dumami pa ang mga orcs na sumali sa laban. Kaagad na kumilos si Fate at naging kalasag si Greed. Ito ay nakakatanggi sa pisikal at mystical na mga atake kaya't halos ay tulad ito ng gumagalaw na muog. Nag-isip si Fate ng plano ngunit sinabihan siya ni Greed na dumiretso siya para ipakita sa kanya kung ano ang kakayahan ng kalasag. Tinakbuhan niya ang lahat at namangha si Fate kung gaano kadali na wasakin ang lahat ng mga orc sa harapan niya. Ang atake ay tinawag na The Shield Bash. Kailangan ito ng maraming lakas ngunit marami ito si Fate kaya't tinakbo niya ang lahat ng mga halimaw. Napakarami ng mga orcs kaya't nag-activate ng paulit-ulit ang gluttony skill ni Fate.
Matapos ang laban, nakakapagtaka kay Fate na hindi na ganun kaseryoso ang epekto ng kanyang gluttony skill katulad ng dati at nagtatanong sila kung ito ba ang itinuturo sa kanya ni Aaron sa kanyang pagkontrol. Sa isang guild, lahat ay nagulat nang makita kung gaano karaming orc gears ang nakuha ni Fate mag-isa at ibinente niya ito. Pinaratangan siya ng mga mandirigma kanina na nagnakaw siya ng mga ito ngunit iniisip ni Greed kung paano na lang sana ang mga mandirigmang ito kung hindi dahil kay Fate, malamang ay hapunan na sila ng mga orc. May isa na nagangkin ng mga tenga subalit binigyan ng isang pagkakataon ni Fate na umatras. Hindi sumunod ang tanga kaya't sinaktan ni Fate. Sinubukan ng iba pang mandirigma na tanggalin ang maskara ni Fate ngunit hindi ito umubra sa kanila. May isa na halos makasuntok na subalit sa huli ay tinalikuran na lang niya. Kumita si Fate ng 100 gold coins sa mga tenga subalit biglang dumating si Roxy. Iniisip niya na siya ang sanhi ng gulo subalit si Fate, na nagpapanggap bilang corpse, ang nagpaliwanag ng nangyari. Naisip ni Roxy na medyo sumobra si corpse subalit ito ay tanging self-defense lamang. Bahagi siya ng kanyang sariling sala sa pagkagulo ng Babylon kaya't napagpasyahan niyang hindi naparusahan si corpse. Iniiwasan niya rin ang pang-aalaska sa laban at sinabi na sila ay maglalagi sa bilangguan ng isang gabi upang mag-isip-isip sa kanilang mahirap na buhay. Sinubukan ni Maria na tanggalin ang maskara ni Fate ngunit iniisip ni Mugen na ang mga maskara ay kapaki-pakinabang para itago ang pangit na mukha. Si Fate ay dating nagpakilala bilang si Corpse, ngunit binanggit ni Maria ang napaka-obvious na hindi ito ang kanyang tunay na pangalan. Bago siya umalis, iniisip ni Roxy na dapat mas maging maingat sa panlabas na anyo si Corpse. Nahihiya ang binata at biglang tumakbo upang kumuha ng bago niyang damit. Akala nila mukhang mahina si Corpse, ngunit alam nilang hindi totoo yun dahil sinira niya lahat ng mga bomb sa guild. Sira-sira na ang damit ni Fate kaya naisip ni Greed na magkaroon ng upgrade. Sobrang ambisyoso si Greed at nagrekomenda na umpisahan nila sa pagbili ng mamahaling scabbard niya. Biglang sumulpat ang may-ari ng tindahan at nagpakilala bilang si Jade. 3 buwan pa lamang nabukas ang tindahan ni Jade para sa kanyang gear at nais niyang gamitin ni Corpse ang kanyang gear sa laban. Wala pang masyadong kilala si Jade, kaya't magiging magandang advertisement kung gagamitin ito ni Corpse sa laban. Matagal nang naghihintay si Jade ng tamang warrior at tiyak na napili niya ang ating pangunahing tauhan. Sumang-ayon si Fate sa kasunduan at malaki ang in-upgrade ng lalaki natin. Pinagsabihan ni Fate si Greed na tumahimik nang magkaroon ito ng matalim na komento at kailangang humingi ng paumanhin kay Jade nang isipin itong tinutukoy siya. Isang mapanuri na negosyante si Jade kaya sinisingil pa rin niya si Fate sa kanyang gear, ngunit may kaunting reklamo si Fate at binigay na lamang ito ni Jade sa kalahati ng presyo. Nagkakahalaga ito ng 40 gold pero pinaalala sa kanya ni Greed na pwede siyang maghanap ng maraming hayop. Nagugutom na si Fate at nakakita sila ng isang lugar na puno ng tao. Sa tingin ni Greed, marahil ay dahil sa kanilang masarap na pagkain, ngunit gutom na siya at kahit ano ay kakainin niya. Sa kabila nito, ang mga taong naroon pala ay incels at ang tunay na dahilan nila ay para sa isang babae. Stunned si Fate sa babae na ito at napagtanto na hindi siya sa ibang direksyon. Lumapit ang babae kay Fate, may kakayahan siyang malaman ang tunay na pangalan ni Fate at nagulat si Fate dahil may suot siyang maskara. Ipinaliwanag ng babae na ito ay dahil sila ay magkakaugnay kaya napagtanto ng gutom na siya ay may deadly sin skill din. Ang pangalan niya ay Ares. Ares of Lust. Umupo sila upang magkaroon ng masarap na inumin at pinayuhan ni Ares na tanggalin niya ang kanyang maskara dahil hindi gumagana sa kanya ang perception alteration nito. Gusto rin niyang mas makilala ang binata, ngunit may epekto ang kanyang mga mata rito. Humingi siya ng paumanhin dahil ito ay side effect ng kanyang Lust skill na nagdudulot ng hindi kontroladong charm effect. Sino man na tinamaan nito ay nahuhulog sa pag-ibig sa kanya. Isang sorpresa ng ibunyag ni Ares na matagal na siyang sumusubaybay kay Fate mula pa noong unang episode. Ipinaliwanag ni Ice na siya ay bahagi ng pangalawang henerasyon kaya hindi niya gaanong kilala ang sino mang kasamahan mula sa unang henerasyon tulad ni Mine. Hindi rin magkasundo si Ares at Mine at sinasabi niya ito dahil mas may pag-unlad siya kaysa rito. Binabati si Fate ni Ares sa pagpatay kay Hanel at nagpasalamat sa kanya dahil iniligtas niya siya sa abala na gawin ito. Mukhang alam ng babae na ito ang lahat ng bagay ngunit ipinaliwanag ni Ares na hindi niya alam kung sino ang nag-angat ng kakun roon. Lahat ng mga Chimera ay mula sa kabisera ng Galia at akala niya may ilan pang natitira. Kung papayagan itong lumaki, magiging malaking problema ito dahil sa kahinaan ng klase ng mga banal na knights. Hindi nila ito malilinas. Isinaalang-alang ito ni Ice sa ngayon upang mas maunawaan ang tunay na dahilan kung bakit gusto niyang magtagpo kay Fate. Ipinaliwanag niya na bukod sa paghawak ng deadly sin skill, siya rin ay isang tagapangalaga ng kaharian. Walang higit na mahalaga sa kanya kundi ang kaharian, kahit na ang anumang magdulot ng malaking pagkawala ngayon ay magiging pakinabang ng kaharian daan-daang taon mula ngayon ay papayagan niya.
Hindi maintindihan ni Faith ang kanyang pinanggagalingan, ngunit nagulat siya nang ibunyag ni Aris na si Roxy ay mamamatay sa Galia. Galit na galit si Faith dahil maliwanag na gusto ni ay si Roxy na mamatay, ngunit nagsimulang magpaliwanag tungkol sa agresyon. Ipinaliwanag niya na kapag pinatay ang isang halimaw, nananatili ang agresyon nito, hindi ito nawawala at sa loob ng maraming taon ito ay unti-unti itong lumalakas. Sa bandang huli, ito ay magiging pinakamalakas at magbibigay daan sa pagsilang ng isang nakakorona at ang parehong pangyayari ay maaaring mangyari sa mga tao. Sa kasalukuyan, marami ang opresyon, diskriminasyon at paghihirap na idinudulot ng mga banal na knights. Ang lahat ng agresyon na ito ay nagtatambak sa mga tao. Minamahal ng lahat ng tao si Roxy kaya magiging dagdag ito sa agresyon na tumataas. Ang lahat ng agresyon na ito ay magiging dahilan ng pagsilang ng isang tao na may bagong uri ng kapangyarihan at sa kanila ay magiging kinabukasan ng kaharian na may kahangahangang skill. Akala ni Aris ito ang perpektong plano at sumasang-ayon siya dahil ang pagkamatay ni Roxy ay magtuturo sa kaharian ng isang mas magandang direksyon. Napakagalit ni Faith at sinasabi niya na walang kabutihan na magmumula sa pagkamatay ni Roxy. Wala sa mga banal na knights ang nagmamalasakit sa mga tao na gaya ng kanyang pagmamalasakit. Lumisan si Faith bago siya mawala ng katinuan ngunit iniisip ni Aaron kung paano ito natupad at walang paraan para pigilin ito. Hindi pa siya kailanman naging ganito kagalit. Hindi niya ikinakasa kung sino ang nagpaplano nito at hindi niya iniisip kung sino ang kanyang kaharap. Nangako si Faith na ipagtatanggol si Roxy sa lahat ng gastos. Salamat sa pagpanood ng aking buod, subscriber, i-click ang notification bell para sa mga susunod na bahagi.